kababayan, rektaho muna tayo dito sa ano na to, report kaugnay dyan sa isinampang kaso na yan nitong si Senator Risa Hontiveros sa Department of Justice. Ayun na nga, isinama itong si Attorney Ferdy Topacio. Magkakaalaman na tayo. Kagaya ho ng sinabi nitong si Attorney Ferdy Topacio, kasuhan mo ako, ilalabas ko yung mga ebidensya laban sa'yo. Tignan natin kung saan hahantong itong tagpo na to. Pakinggan natin itong report ng UNTV. Nitong Dante, ano ang detalye nitong reklamong inihain ni Senator Hontiveros? Magandang tanghali, Aga. Naghain nga ng magkakabukod na reklamong cyber libel si Senator Risa Hontiveros dito sa Department of Justice o DOJ ngayong umaga. Ang isang reklamo ay laban kay Michael Maurilio, ang witness laban kay KOJC leader Apollo Kibuloy na kamakailan ay binawi ang kanyang pahayag. Sa lumabas na viral video ni Maurilio, sinabi nito na pinilit at binayaran lang siya ni Senator Hontiveros para tumistigo laban kay Kibuloy, maging kay Vice President Sara Duterte at dating Presidente Rodrigo Duterte. Ito ay mariinamang itinanggi ng mambabatas kaya naghain na siya ng reklamo. Bukod kay Maurilio, sinampahan din ng kaparehong reklamo ang ilan pang vlogger na sina Byron Cristobal, Ubanat Bay, Jeffrey K. Eric Celis, Reset Chu, J. Sonsa, Alex Destor at ang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. Sabi ng Alam nyo mga kababayan, wala naman huta, kahit itong si Senator Risa, alam niyo ho niya na walang kahihinatnan niyang kaso na yan ng mga vlogger at nitong si Attorney Ferdy. Kumbaga ano lang niya, hindi na ho kasi siya relevant sa totoo lang. At yung natitira sa political career niya, pinipilit ho niyang isalba. Kasi ngayon ako naiintindihan ko siya eh. Sa totoo lang, iniintindi ho natin siya dito sa PHP. Naghihingalo ho yung katiting na kredibilidad na kung meron man natitira sa kanya. Ngayon, kailangan nyo hong salbahin yung kakarampot na kredibilidad na yun natitira sa kanya sa papamagitan ng pagkakaso sa DOJ, pagpupunta sa NBI. Yan lang ho mga kababayan ang makakapag-iga nga yung tipong kahit sa pang sarili niya na lang, yung ego niya na lang na masabi niya sa sarili niya, kinasuhan ko na sila. Bagay sa kanila yan. Pero alam ho ng kampo nitong si Senator Risa Hontiveros na wala hong kwenta yung kaso na yan. Ang hanapin nila itong si alias Maurilio. At ito namang DOJ, imbestigahan nyo rin ho kung merong basihan yung mga aligasyon itong si alias Rene, itong si alias Rene, di ba? Imbestigahan nyo yung mga vlogger, itong si Atty. Topacio, okay lang yan. Abogado yan eh, kaya niya sarili niya. At ang matindi dito, hinamon niya ho talaga itong si Senator Risa para magkaalaman na ika nga. Tingnan ho natin mga kababayan kasi mas lalaki pa to. Pagka itong si Atty. Ferdy Topacio, nag-press ko niyan, magsasalita yang si Atty. Ferdy, ito yung mga witness na kung saan sinasabi nila na hindi umano binayaran sila ni Senator Risa. Ito pa ho nakakapagtaka dito. Issue ng Parmali, senadora ka. Issue nitong kay Kian de los Santos, senadora ka. Parehas na merong mga witness na di umano binayaran nyo daw ho. Ang tanong, bakit hindi ho kayo nagsampa ng kaso noong mga panahon na yun? Si Atty. Ferdy Topacio, kung kakasuhan nyo siya dahil dun sa mga sinabi niya sa social media, may problema tayo dyan. Ang tagal niya nang sinabi yung mga salita na yon. Bakit ngayon lang ho kayo nagkaroon ng lakas ng loob na kasuhan itong si Atty. Ferdy Topacio? Tuloy. Ng mambabatas, isinama niya ang mga vlogger dahil ipinapakalat nila ang video o impormasyon na isinawalat ni Maurilio. Nako. Ayon sa aking legal team, ang nararapat na kaso ay cyber libel. Dahil sa kawalang kapakialaman nila kung totoo o hindi ang kanilang kinakalat. At mga dagdag na kasinungalingan pa na sinabi nila. Hindi lang po ito kaso ng fake news. Kawawa si Risa, no? Kawawa. Ito lang, naawa ako. Muntakin nyo, itong si Kiko at saka si Bam, pukpukan ang ginawa niyang pangangamba niya. Tapos dito sa dagok, dito sa problemang kinasasangkot niya, hindi man ho natin sila narinig ng salita.
Hindi man lang natin nung sila nakita ang inantabayanan nila yung kasama nilang pinklawan, dilawan dyan sa Senado na nagpunta sa DOJ o di naman ho kaya sa NBI. Di ba ganyan yung mga yan? Kung nung kasing una, pagka merong kinahaharap yung mga, kunyari, mga dilawan dyan, pagpupunta sila sa isang ahensya ng pamahalaan para magsampa ng asunto, isang grupo ho sila magsasama-sama. Dito sa isa na to, yung mga binayaran lang na abogado nitong si Senator Risa, na mapahanggang sa ngayon, hindi pa rin nasasagot yung tanong nitong si, pangalan nito, Sir Rigoberto Tiglao, na magkano ba yung admission fee ng mga abogado na yan. Sila lang kung kasama ni Risa Hontiveros. Wala ako ni isang politiko na kaibigan niya, na pinklawan-dilawan, ang umaantabay sa kanya dyan sa pagpunta niya sa NBI. Ayaw ho kayo. Masyado kasi kayo toxic. Masyado kayong makapalang muka. News, dear colleagues, ito ay sistematiko at sadyang pag-atake pati sa mga witnesses. Sagot naman ni Attorney Ferdinand Topacio, hindi pa niya natanggap ang kopya ng reklamo kaya hindi pa siya makapagkomento rito. Noong nakaraang linggo, hiniling na rin ni Hontiveros sa National Bureau of Investigation o NBI na imbestigahan ang pagkalat umano ng maling impormasyon na ito. Sa kanyang reklamo sa DOJ, hindi nito isinama ang vlogger na si Sas Rugando Sasot at dating Secretary Trixie Cruz Angeles, pero maaari niya silang maisasama sa susunod. Sina Sasot at Angeles ay kasama sa reklamo ni Hontiveros sa NBI. Yan ang ating update mula dito sa DOJ. Yan, talagang malupitang harassment ang nangyayari na yan. No? Kayo mga kababayan, ano hubang masasabi nyo diyan sa diyan sa kasong isinampa nitong si Risa Hontiveros sa Department of Justice, sa mga vlogger at lalong-lalo na dito kay Attorney Ferdy Topacio. Tayo ho, pagdating naman kay Attorney Ferdy, di ba, hinamon niya itong si Risa. Ngayon magkakaalaman na tayo. Ano bang pinake news? Ito sa totoo lang hindi ko nakita itong si Attorney Ferdy na riniakan niya yung video nitong si alias Rene. O hindi natin alam kung anong pinanggagalingan nitong si Senator Risa Hontiveros, pero ang isa lang hong maliwanag dito mga kababayan, ang maliwanag dito, kailangan ho nating antabayanan itong si Risa. Kailangan ho nating siyang samahan sa mga katangahan niya. Dahil ang dami ho nila sa Senado, pinipilit ho niyang kaladkarin ng Senado na kesyo sinasabi niya, integridad ng Senado nakasaalang-alang dito. Ni isang senador, wala mo siyang kasama sa pagpapile ng mga reklamo na yan sa mga vlogger at sa mga abogado. Di ba napakalaking kabalintunaan yan kung sinasabi mong nayuyura ka ng kredibilidad ng Senado? Nasaan yung mga senador? O di naman ho kaya yung Senate President na nakaantabay sa likod nyo? Yun lang ho. Iiwan ko sa inyo yung katanungan na yon. Kung talagang integrity ng Senado ang pinag-uusapan natin dito, ba't mag-isa ho kayo? Yung dalawang senador na kinampanya nyo, bakit hindi mo sila tumutulong? Di ba? Yung tipong moral support lang. Go Risa! Go Risa! Ganun lang. Cheering squad lang sila dun sa likod mo, di ba? Bakit wala ko kayong kasama? Bakit? Kasi toxic kayo. Kasi walang hiya kayo. Gumagawa-gawa kayo ng problema nyo, tapos mangkakaso kayo. Interview na ho tayo. Huwag ho kayong aalis. Samahan ho natin, kawawa naman, wala siyang kasama. Senator Risa, ano na naman ba yung ambush interview na yan? Minority lang. Yes. No? Yes. Minority lang. Yes. Nung bigla, nung una sinasabi nyo, tatlo kayo magiging minority. Pero bakit sa mga report, mag-isa na lang. Can you confirm? Hindi ko pa sigurado kung mag-iisa ako o hindi. Pero kung ano man, basta maninindigan ako. Ang bawat isa naman sa amin ay responsable. Madam, kahit di mo sabihin na mag-iisa ka or what, dyan pa lang sa ginaharap mo na yan, mag-isa ka na eh. Ano pa bang mag-iisa sinasabi mo? Mag-isa ka na! At saka accountable sa aming mga desisyon. So siguro, dun sa mga kasama ko, mas dapat na sila ang sumagot kung bakit nila gagawin or hindi gagawin ang isang bagay na pinag-uusapan sa ngayon. Malalaman naman lahat ang final decisions ng bawat isa sa umaga ng July 28, pag-open ng session. Ma'am, may isang senador na kumpirma na pumirma na sila sa resolution of support kay Cheese para dun sa mapabilang sa majority. Hindi ka na-heard
Na kinampanya mo sila, tapos naiwan. Nako. Salamat kaayo, Madam Chair. Yung dalawang kinampanya niya, pumirma na. Sinusuportahan nila itong si Chis Escudero. Salamat kay Ayo, Madam Chair. Hindi ako na-hurt dahil yun na nga sabi ko nga, basta patuloy akong maninindigan. Kung ang bawat isa sa amin ay may sariling diskarte, ako rin naman po, basta nakatutok pa rin ako doon sa layunin. Huwag ka iiyak. Kawawa ka naman. Punta kang NBI, walang sumama sa'yo. Punta ka DOJ, mag-isa ka na naman. Kawawa. Wala iiyak. Yan ang problema. Pagka toxic ka, walang gustong sumama sa'yo. Di ba? Yan ang problema sa mga toxic na tao. Walang gustong makisama sa kanila. Makita pa lang pagmumukha nila, naku, toxic yan, layo tayo dyan, baka mahawa tayo ng katoksikan yan. Gawa-gawa ka ng problema, tapos matakas pa. Nangyari. Na palakasin yung oposisyon, hindi lang sa loob, pati sa labas ng Senado. Ma'am, ano yung tatahakin yung minority na yun? As kay Senator Risa? Ay hindi pa kasi buo at final yung mga bloke sa Senado, di ba? Maraming balita ngayon kung sino-sino ang malamang bubuo ng majority. May mga nagsasabing posibleng sila magbuo ng minority. And yun na nga 100% mafa-finalize yun sa umaga ng July 28. So, yun din ang sinusubaybayan kong mga emerging scenarios. Yun din ang pagbabatayan ko ng final decision. Basta para sa akin, mananatili akong independent senator para katuwang ako nung palalakasin na oposisyon sa labas, sa buong bansa. Isa pa, wala daw pong preparation yun para sa impeachment para kay Baby Sara. Ano, stop mo na parang Hindi stopped ang impeachment trial. Convened ang court, ongoing ang trial. Bakit ko sinasabi yan? Si VP Duterte nagsubmit ng kanyang formal answer ad cautelam. Yung House prosecutors nagsubmit ng kanilang reply dun sa answer na iyon. At parehong sa loob ng allowed time frame ng Senate rules on impeachment. So, buhay na buhay at ongoing ang trial. Pinaalalahanan ko nga po yung presiding officer nung 12:01 p.m. ng June 30, pwedeng-pwede na nilang pasumpain yung 12 pang bagong senador bilang senator judges dahil nga ongoing ang trial. Hindi siya stopped at all. sa July 29, mag-motion ka para mag-open and mag-reconvene yung impeachment. No need. Inanunsyo na ng presiding officer na magko-convene nga kami bilang korte sa July 29. Okay naman. Okay. Salamat. Thank you. Honorable Ma'am, Yes. Ayun, okay na. Dito tayo. Rekta ho tayo dito sa Preskun. Preskun yan Preskun, magkakaalaman na ho tayo dito kung ano yung mga isinampanan ng mga kabalbalan nitong si Risa Hontiveros. Huwag ka iyakin, madam. Yan ang problema. Yan, Senator Risa, naawa ako sa'yo sa totoo lang. Naawa ako. Yaang ano na yan, yaang issue na yan, nakasaalang-alang dyan, yung buong political career mo. Tapos, ni isa sa mga pinklawan, kahit si Leila de Lima, may nalalaman ka pang payakap-yakap sa kanya. Hindi ka man lamang sinamahan dyan sa pagpapile mo na yan. Di ba, ano yun kasi, it's all about optics, ika nga. Pagka ikaw, meron kang kasamang mga politiko na kinarga mo sila diyan sa mga pagsasampa mo ng kaso, halimbawa petition sa Korte Suprema, yung mga, di ba maraming mga high profile individual yung mga sumasama diyan. After ho kasi ng kahit anumang pagpa-file, it's all about the optics. Tatanungin niyang mga yan, kargadong mga tanong yan. Ika nga planted na tanong. Itatanong ng mga media doon sa mga isinama mo. Yun i-report lahat ng mga TV at radio station. Yun ang optics. Yun doon naglalaro ang mga mainstream media. Tagal na natin. Ganun ho talaga yan. Ngayon yung kakargahin mo na yun, todo suporta sa iyo. Tayo naniniwala na itong si Senator Risa Hontiveros hindi niya magagawa yung mga inaakusa sa kanya nitong si Alias Rene. Di ba? Ni isang senador na sinasabi niya, integrity ng Senado ang pinoprotect. Loko-loko. Political career mo, sinasalba mo dito.
O ito, pakinggan mo natin mga kababayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, ngayong umaga, naghahain naman po ako ng kaso dito sa Department of Justice Prosecution Service. Yagin. Kaso po, isa laban kay Michael Maurilio at yung isa namang kaso laban sa 6 na vloggers. Sina Byron Cristobal alias Banatbay, Nako. Crisette Chu, Chrissy Chu, si Jay Sonza, si Alex Distor alias Tio Moreno. May isa pa. Si Jeffrey K. Eric Celis at si Attorney Ferdinand Topacio. So, ayon sa aking legal team, ang nararapat na kaso ay cyber libel. Dahil sa kawalang pakialaman nila kung totoo o hindi ang kanilang kinakalat. At mga dagdag na kasinungalingan pa na sinabi nila. Hindi lang po ito kaso ng fake news, dear colleagues. Ito ay sistematiko at sadyang pag-atake pati sa mga witnesses, mga taong naglakas loob sa kabila ng kanilang takot na sabihin ang kanilang katotohanan. Sinusubukan nilang ibaon ang mga totoong kwento ng mga taong ito at ng mga taong tumutulong sa Ang hirap dito, Senrice, yung mismo kasing tao na nagsalita sa Senado, nagsasabi na mali yung sinabi niya dyan Ikaw naman, pinipilit mo na hindi. Totoo yung sinabi ni alias Rene doon sa hearing ko. Hindi ho para sa inyo ang magsabi na totoo o hindi totoo yung sinabi ng witness. Kung binawi niya ito, latagan nyo kami ng ebidensya na talagang linapitan kayo, hindi nyo siya binayaran o kung ano pa man. Senrisa, ginagawan na kita ng pabor dito, di kita iniiwan ha. Buti pa dapat nga magpatingin ko kay PH Update Salamat ka naman sa amin, madam. Kayo naman, di ba? Lahat na lang ng ika nga leverage binibigay namin sa iyo dito Ika nga yung benefit of the doubt talagang tumataginting na benefit of the doubt, madam. sa kanila. Pero ibahin niyo ako. Hindi nila pwedeng gawin ito sa mga taong ito. Nako. Kaya po, ihinain na po namin ngayong araw ang mga kasong ito. Open questions po? Tanong ang portion. Yan tanong ang portion. Ben punta po sa Philippine News Agency. Ano po yung difference nito sa na-file nyo earlier sa NBI? Yes, sir. Yung inihain ko sa National Bureau of Investigation nung nakaraang linggo ay isang reklamo na naghihingi sa kanila ng dagdag na investigasyon sa kinaroroonan at katayuan ni Michael Maurilio, lalo na dahil sa huling messages niya sa opisina ko na kinidnap daw siya at bihag ngayon sa Glory Mountain ng Nako, yari tayo dyan. Bihag daw sa Glory Mountain. Ano, manghuhukay na naman tayo doon. Ikaw talaga, Senrisa. Tigilan niyo ho kasi yan. Nagsalita, pagkatapos niyo hong bumira dito kay alias Rene, nagsalita na naman itong si alias Rene. Pinapasinungalingan niya yung sinasabi niyo na nag-text siya sa inyo, nanghihingi ng tulong. Huwag hong ganyan. Pinagmumukha niyo lang hong tanga sarili niyo dyan. Tigilan niyo ho sambayan ng Pilipino dyan sa mga kabuktutan niyo na yan. Nag-chat sa inyo si alias Rene. Sinasabi na naman ni alias Rene, hindi totoong nag-chat ako sa kanya. Hindi totoong kinidnap ako. Ano ho ba talaga, Senrisa? Yan ang problema natin dito. Yung mga kabalbalan nyo, nabibisto. Pero kung eto, nagpakaano na lang kayo, nagpakaloki-loki na lang kayo, sira-sira na lang kayo, bira lang kayo ng bira. Tipo kagaya sa mga young guns, di ba? Tira-tira lang sila kay Bibi Sara, bira-bira kay Tatay Digong. Wala nang witness. Kasi pagka yung witness, pumiyok yan. Sinabi niya ganito, binawi niya yung ganyan. Yari mo kayo dyan. Kasi kung yan, halimbawa may lumapit sa inyo, alias Rene, teka lang ha, dadaling kita sa Senado. Yung
tagapangasiwa ng Senado, siya ang hahawak sa iyo. Sabihin mo lahat ng gusto mo sabihin sa kanila, huwag sa akin. Huwag sa kung kanino mang senador. Sabihin mo ika nga, kumpleto, grupo, para merong eyewitness o kung sino pa man o ang Senado mismo ang saksing buhay sa mga sasabihin mo. Hindi lang ako. Okay? Hindi yung tipong kakausapin mo yung sa witness. O ganito yan, ganyan yan ha. Ilalatag kita ha. Ikayo lang naman yung dalawa nag-usap. Wala akong ikatlong tao na magsasabi na, alias rin ikaw lumapit sa amin. Diba? Wala akong ika nga yung magpapatotoo sa mga sinasabi nyo na yan. Next time, pagka meron lumapit sa inyo, tawagin niyo siya na to ba to? Tunawagin niyo si Senate President Chis Escudero. Sen, Chis, pwede ho ba natin kupupin itong witness na to? Kasi mabibigat yung mga sinasabi niya. Magpadala ho kayo ng abogado, magpapadala din ako ng abogado, kausapin natin, Sen. Mabigat itong mga aligasyon na to. Itong si Senate President, sasabihin niya, tama, tumawag sa akin si Risa nang hingi ng tulong. Yung mga abogado, papatutuhanan nila na yung mama na yan talaga lumapit sa Senado. Tama mali? Kaso hindi. Hindi yun ang suma. Puro text message yan sinampal mo sa sambayanan na hindi naman namin tinatanggap. Fake yun. I mean, hindi ka paniwala pag sinabi. Di ba? Nakuha niyo ba mga kababayan? Halimbawa kayo, senador kayo, witness, sensitibo yung usaping witness na yan. Kahit noon pa man, sensitibo yan. Pwede ka kasing sunugin ng mga yan eh. Magtawag ka ng senador na kasama mo, isa sa majority, isa sa minority, mga abogado nila, iharap niyo ang witness dyan. Pakinggan natin sasabihin niya. Hindi yung kayo dalawa lang. Kayo lang ng mga grupo mo makikipag-usap sa witness tapos iharap mo sa Senado. Pag nag-recant siya, lahat ng sinabi niya doon, totoo. Ngayon, tinatakot siya. Walang yan. Huwag naman ganun. Labo naman doon. Para naman kami mga bata sa linuloko. OJC at humihingi pa nga ng rescue. At sa reklamong iyon, dagdag na pag-alam sa provenance ng video na iyan. Sino yung mga tao o mga grupo sa likod ng pag-produce at pagkalat niyan. Kaya pati yung mga 100 ng vloggers nung nakaraang linggo ay hiningian ko ng dagdag na investigasyon. Ito ngayong umaga ay mga formal na kaso na ng cyber libel. Laban dun kay Maurilio at dun sa 6 munang mga vloggers. Patuloy pa naman at inaasahan kong magpapatuloy parallel yung investigasyon sa reklamo ko sa NBI at hari nawa itong mga kasong inihain ko dito sa DOJ Prosecution Service at bunga na nga din ng investigasyon ng NBI, malalaman pa namin kung meron pa bang dapat ikaso at meron pa bang mga dapat kasuhan. Okay, next po. Begin. Good morning po. Jane Mokisa from Inquirer. Ma'am, since nag-file po kayo last week sa NBI, meron na po bang info yung police investigation about sa kidnapping? Or may natanggap na po ba kayong any update from them? Umaasa ko na kaagad inaaksyonan yan ng NBI. So, bagamat wala pang update sa ngayon, pero I am confident na ginagawa nila yung kanilang mandato sa ilalim ng batas sa kahit sino mang mamamayan katulad ko. To put it on the record, kailan niyo po last na na-contact si Martin Maurilio? Yung huling komunikasyon niya sa opisina namin ay noong June 22 at 23. Doon siya humihingi ng rescue dahil kinidnap daw siya at bihag nga sa Glory Mountain ng KOJC. Nagkakataon yung June 24, yung petsa na binuo nung Pagtanggol Valiente na nag-upload ng video niya. So, nung matanggap namin yung mga komunikasyon na iyon, nung June, kaagad namin forward sa PNP Davao para aksyonan nila. Pero ang nangyari, habang ina-aksyonan nila, lumabas na itong mga video na ito. Kawawa. Kawawa si Risa Ontiveros. Lone Ranger talaga siya. Yikes.
Sa tingin niyo, Senator, bakit siya biglang nagbago ng isip at bumalik? Ang huling clues na pwede kong pagbatayan ay yung message niya. Kaya hiniling ko rin sa NBI, alamin, totoo bang kinidnap siya? Totoo bang bihag siya doon sa Glory Mountain? Dahil hanggang ngayon, nagdarasal ako para sa kanyang kaligtasan. Pero kailangan niyang magpaliwanag bakit siya nagsinungaling at nagsisinungaling ngayon. Right, Senator Peter Yan po, ABS. So, yung si Michael Maurilio po ay kumbaga hindi nyo na siya parang tinutuloy na pwedeng biktima dahil nga yung huling kausap ninyo ay humihingi pa siya ng tulong pero ngayon po sinasabi nila siya sa complaint. Posibleng biktima pa rin siya hanggang ngayon. Yun yung hinihingi ko ng kalinawan sa NBI. Pero malinaw din na gumawa siya ng video na in-upload at pinasisinungalingan, hindi lang ako, kundi pinasisinungalingan pati yung higit 100 pang mga witnesses. Katulad niya dati, iba pang mga witnesses laban kay Apollo Kibuloy at kay OJC. At malinaw din para sa akin bilang miyembro ng Senado na iyang video na yan at yung pagkalat nila niyan at yung pagdagdag pa ng mga kasinungalingan ng mga vloggers na ito ay atake din sa mandato at kapangyarihan ng Senado. Hindi natin may inaatake yung kapangyarihan at mandato ng Senado. Kasi kung sinasabi mo, pinagtatanggol mo dito ang mandato ng Senado, di ba? Ba't ikaw lang mag-isa senador nandyan? Dapat nandyan si Jesus Cordero para mas maniwala kami, di ba? Ganun lang. Ang Senado na nakikipaglaban para sa mga taong hindi kayang ipaglaban ang sarili nila. Yan din ang gusto nilang busalan. Walang senador na papayag dyan. Hindi papayag ang Senado dyan. Bakit sa vloggers po, ano po ba ito? Nag-share lang, nag-comment, ano po yung ginawa talaga nila para masama sila? Kasama ng aking legal team at inaasahan ko sa NBI, patuloy yung pagkalap namin ng mga posts, mga digital data, dahil dito pa lang sa unang 6 na vloggers na kinasuhan ko, tiwala ang legal team ko na may sapat na katibayan para dun sa akusasyon ko ng cyber libel. So pag mudmud man ng video ni Michael Maurilio o pagdagdag at pagkalat ng sarili nilang mga kasinungalingan tungkol sa akin, tungkol sa mga witnesses, tungkol sa staff ko at tungkol sa Senado. Kasinungalingan ba ho yung sabihin nitong mga influencer na to, mga vlogger na to, na noong mga nagdaang panahon, meron din hong kahalintulad na aligasyon sa inyo, yung mga witness na nagsalita sa Senado, na di umano itong mga witness. Ang hirap kasi dito kay Senrice eh. Yung tinignan lang natin, di ba, na ano siya dyan, napaso siya. Ngayon, pagka pinag-aralan natin yung track record niya, di ba? Pinag-aralan at tinignan natin yung kanyang kasaysayan bilang isa senador, nagagalit ho siya. Hindi ho ganun gumagana yan, Senrisa. Next po. Jo Castillo po of GMA News Online. Sena, ayusin niyo ho sagot. Mahiya ho kayo sa mga manunood natin dito. Sinasamahan ho namin kayo, tapos ganyan-ganyan mga pinagsasabi niyo. Please lang ho. Pakiusap. Ayusin niyo ho pagsagot niyo. Huwag niyo hong kakaladgarin ng Senado. Una sa lahat, wala ho kayong kasamang ibang senador dyan. Kayo lang. So, ibig sabihin, interest niyo lang ang pinoprotektahan niyo dito sa isa na to. Si Senator Jesus Cordero, hindi man natin siya narinig na nagsalita na kesyo ganito, anong tawag dito, na talagang hindi binayaran ni Risen or what. Ayusin niyo natin. Active pa din po yung page nung Pagtanggol Valiente po, no? Are you doing anything to take down this site at this page? Sa ngayon, iniiwan ko sa kamay ng NBI kasabay ng pagkalap ng mga datos tungkol kay Maurilio at tungkol sa mga vloggers online, yung karampatang aksyon dyan sa Pagtanggol Valiente. At siguro sa puntong ito, ang pinakamahalaga sa amin ay malaman ang identity ng mga tao o mga grupo na nagtayo ng Pagtanggol Valiente na yan. At sa tingin namin ay isang fake news channel at ginagamit primarily or halos solely sa ngayon para ikalat yung video ni Michael Maurilio. Okay, next.
Wawa tong si Senri. Kasama niya mga abogado lang oh. Tapos tinanong naman siya, doon sa, ang tawag dito, doon sa, kalimutan ko Mapalya tayo Diba, hala na ho kayo dyan. Ako, ayoko na. Suko na ako sa'yo, Senrisha. Ano na ako, kumbaga, ayoko. Nakakalungkot lang ho kasing isipin, no? Yung tipong mga vloggers, wala namang ginawang masama sa'yo, madam. Yung video, pinag-usapan lang nila. Riniakan lang nila. Halimbawa, pro Risa Hontiveros yung nag-react nun sa vlogger. Kakasuhan nyo din, ganon. Halimbawa, kakampi nyo, dilawan yun. Tinanong din kayo ng dilaw, kakasuhan nyo din, ganon. May problema ko kasi dyan sa pangkakaso nyo na yan. At alam nyo kung ano yan. Ano yan, pinapahirapan nyo lang. Gusto nyo lang bigyan ng problema. Yung mga taga-suporta ni Tatay Digong. Yung mga binanatan sa TRICOM, same set of vloggers ang kinakasuhan itong si Senator Risa. Ganyan ho katindihan mga kabayan. As always, Sen Risa palakpakan natin si Sen Risa. Nakapaglabas na naman siya ng pagkasupot niya dito sa video na to. No? Sinamahan ka namin. Pinakinggan ka namin, tapos fake news pa kami. Huwag ganon. No. Huwag mong gagawin yan. Hindi ka ba nahihiya siya ilang libong nanood dito sa video na to? Sinamahan, pinakinggan, sinubukan naming aruke ng iyong mga paliwanag, tapos mga fake news pa kami, ganon. So always, maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo, Senator Risa Hontiveros, dahil yung kakarampot na political capital nyo, unti-unti pa hong gumuguho. At dyan sa ginagawa nyo na yan, hindi ho ibig sabihin pag nagsampa kayo ng kaso, yung kredibilidad nyo, ibabalik yan. Malabo ho. O ang abogado mo, baka makita